Magandang umaga mga kapatid. Halos nasabi na ni Brother Bob yung gagawin natin bilang isang Kristiyano. Ano bang gagawin ng isang Kristiyano mga kapatid? Maglingkod sa Diyos. So, ano sabi sa maglilingkod sa Diyos sa banal na kasulatan mga kapatid? 12:13 ng Ecclesiastes. Basahin natin muna mga kapatid. Lahat ay narinig, lahat ay nasabi na, ang tungkulin ng tao ay maglingkod sa Diyos. So, sana mga kapatid, yung ating puso't isipan, walang krisis, walang Goliath sa buhay natin. Ano ba yung Goliath mga kapatid? Yan yung mga krisis sa buhay. Yun yung mga kinatatakutan natin. Ang Goliath natin sa buhay ay yung mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi sa Ecclesiastes, lahat ay narinig, lahat ay nabasa na, lahat ay nasabi na, ang tungkulin ng isang Kristiyano ay maglingkod sa Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. So, sana mga kapatid, hindi tayo buhay, pero patay. Bakit sinasabi natin palagi ang salitang buhay, subalit patay? Because we are not following the word of God. Kaya nga sabi, sa John 1:1, palagi kong sinasabi na ang salita ng Diyos under John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if you were to examine those passages, na alam na natin na ang salita ng Diyos ang siyang magliligtas sa atin, kung atin sinusunod. Pero hindi nga natin marinig kasi may tenga tayo pero bingi. May mata tayo pero hindi tayo nakakakita. Kaya kung minsan nasasabihan tayo, hanggang umpisa lang yan. Hindi ko yan, hindi tatagayan. Hindi ka ba naniniwala na lahat ng bagay ay mangyayari sa'yo? If you really have faith in God. But faith is not developed when you don't listen the Word of God, when you don't follow the Word of God. Nothing will be developed in your part of your body. Nothing. In your action. Kaya kung minsan, ang tao, dahil sa labis na pag-ibig sa salapi, palagi natin sinasabi, pag-ibig sa salapi, nakakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evils. Kita niyo mga kapatid, bakit? Hindi masama ang pera, palagi natin sinasabi. Yung tamang paglilingkod sa pera, paano paggamit sa pera. Paano mga kapatid? Pambili mo lang yan ng basic need. Wala ka nang mabiling basic eh. Mahal na. Food, shelter, and clothing, and others. So sabi ko, kung wala ka nang ibabudget eh, anong iipitan mo, bro? Wala kang iipitan. Ang mahalaga mga kapatid, sabi sa Kawikaan chapter 9 verse 4, isakbit mo sa iyong leeg ang salita ng Diyos. Na ibig sabihin, huwag mong kalimutan na ang Diyos is the one who provide you in your needs. Kaya nga, ganun tayo maglingkod mga kapatid bilang isang Kristiyano. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa krisis. Tinalo na ni David yun eh.
Matatakot ka, samantalang taga-bawon lang si David doon. Nang kanyang kuya gayon, yung binabaunan niya, mga kapatid. O inatid lang yung baon, naging leader na siya. A good leader must be a good follower. Kapag leader ka, marunong ka rin tagasunod. Gusto mo igalang mo muna yung leader mo. Pero yung mga leader natin ngayon mga kapatid, kuwan na sila, masyado na silang sakit sa kapangyarihan. Kaya kung minsan, gusto na nilang angkinin ang mundo. Ano sinabi, mga kapatid? Kahit angkinin mo ang buong mundo, kung mawawala naman ang iyong kaluluwa, wala rin silbi. Kaya, sana mga kapatid, our duty is to serve God. Sundan natin. Santiago 4:17 na naman. Palagi si Santiago no? Ano sinabi ni Santiago? 4:17. Pakibasa mga brother. Brother Alex. Santiago 4:17. Ang nakakaalam ng at hindi ginagawa ay, biro mo, alam mo yung, pero alam mo na huwag kang dapat maging sakit eh. Diba? Dapat, itong mga leader na to, pwede namang mag-uusap eh. Yan ay isang paglilingkod, yung mag-uusap kayo ng lahat ng bagay na kukuha sa tamang pag-uusap. Pero anong ginagawa nila? Alam nila yung tama, pero hindi naman nila ginagawa. Sasabihin mo pa ba? Magaling ka nun. Kapatid ka rin ang magnanakaw eh. Pag sinungaling ka, kapatid ka ng magnanakaw. 7:26 ng Matthew. Tignan natin mga kapatid. O kung nakita nyo ba na ito? Sabi sa 7:26, bawat lumirinig at salita. Ito ang ipinagagawa. Ay magtulad sa ibang tao, makmang na itinayo ang salita sa buhangin. Katulad din ng isang taong magmang na madali siyang tumumba pagdating ng krisis. Nakinig ka ng salita ng Diyos. Pero bakit nahihina ka pagdating na nung delubyo? Ano yung delubyo mga kapatid? Yung panahon ni Noah, di ba? Oo. Ito lang naligtas, wala na. Ay, walo. Biro mo. Ilang libo ang tao nun? Ilang milyon na atang tao nung panahon. Saan nangyari yun? Hindi naman, there is no specific na, siguro, in their own place. Hindi naman sinabi sa buong mundo mga brat. Biro nyo, walo lang ang may naglingkod sa Panginoong Diyos. If we are going to check them, or if we are going to check every human being, at paano natin sila i-check? Sa puso. Sino ang malinis sa puso? At sino ang nananampalataya? At sino ang sumusunod sa salita ng Diyos? John 14:15. Anong sinabi? Keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Ganun ang ugali ng Kristiyano. Huwag ka lang masyadong high blood. Huwag ka lang masyadong magagalitin. Kung wala ka naman sa hulog, huwag ka magalit. Ibig sabihin mga kapatid, wala ka na sa tama, nagagalit ka pa. Lalo ka lang nagkakasala.
lalo mo lang inilulubog ang sarili mo sa kasalanan. Romans 12, ito na naman, mga kapatid. 1 and 2. Lumakad tayo hindi ayon sa ating paningin, not by sight. Lumakad tayo sa mga bagay kung ano lamang ang nasa itaas. Ang tao ngayon, masyado ng materialistic in nature. They do not walk by sight. Kita nyo, they do not walk by faith. Lumalakad sila by sight. So tandaan natin mga kapatid. Kaya ka hindi nakakapaglingkod. Kasi masyado mong binibigyan ng importansya ang mga bagay na nangasa sa sanlibutan. Mga tao ngayon mga kapatid, mas ginugusto pa nila yung mga katatawanan na bagay kaysa paglingkuran ang Diyos. Ano sinabi? 4:4 ng Santiago. Pakibasa ka, Brother Alex. Malinaw sa 4:4 ng Santiago eh. Kayong mga malunya, hindi ba tayo hindi malalaman na ang kaibigan sa pangkita ay pakipag-away sa Diyos. Kita nyo? Sino man nga mag-ibig na maging kaibigan sa Diyos ay naging kaaway. Magiging kaaway. Anybody who loves anything in this world, magiging kaaway mo ang Diyos. You will not be blessed. Hindi ka pagpapalain talaga mga kapatid. Kung ang inuna mo ay ang mga material na bagay sa sanlibutan, huwag ka nang aasa. Aasa pa. Talagang meron kang kalalagyan. Ito, nasabi ko na kanina, huling talata natin, 14:15 ng John. If you love me, keep my commandments.